Bilang mga Pilipino mga tol, saan kayo mas panig? Doon sa mga opisyal ng ating gobyerno na tila baga kumikiling sa China o dito sa mga opisyal ng gobyerno na naninindigan mga tol na ang mga sinasabi ng ating mga opisyal ay hindi pang-aapi, hindi pag-atake, kundi paghahayag lang ng katotohanan na ang China talaga ang nanghaharas at bully sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, sa aking pag-i-scroll, napakarami ko nang nakita iba't ibang mga personalidad, ibang mga vlogger, yung iba nga director pa mga tol, katulad nitong nasa screen natin ngayon. Kung mababasa nyo, alam nyo na kung na kanino siyang panig. Sabing ganon, magsisiga-sigaan ka, kunwari malakas kang mang-asar, tapos pinalagan ka, naghanap ka ng resback mula sa mga gaya mo, ang naisip nyong resback magpanggap na api. So nilagyan ko ng underline mga tol kasi ang naisip daw nilang resback is magpanggap na api. Ibig sabihin mga tol, hindi talaga api, kumbaga nang aapi. Kasi nga magsisiga-sigaan daw kunwari malakas kang mang-asar, tapos pinalagan ka. Kumbaga lumalabas tayo nangunguna. Si Commodore J. Tariela nanguna. Tapos ngayon nagpapanggap siyang api. Di ba China ang nagpapanggap ng api? Sapagkat noon pa man, mula nung 1990s mga tol, nung nagsimula silang manguha na mga features dito sa ating West Philippine Sea, nagsisimula na sila mga tol, at doon pa lang sa ginuhitan nila ng kanilang 9-dash line ang almost kabuuan ng South China Sea. Di ba kawalang respeto na yon sa mga bansa na nakapalibot dito sa karagatan na to? Di ba? Hindi pagkilala ng karapatan doon sa mga bansa na nakapalibot dyan na meron din silang karapatan doon sa karagatan na yan at hindi yan para sa kanila lang. Ngayon, sino mas siga? 'Di ba? Ikaw nag-iisip ka ba? Sino mas siga? 'Di ba? Yung bigla-bigla ka na lang mga agaw ng teritoryo. O teritoryo namin 'to, 'di ba mga tol, mas siga 'yun? 'Di ba mas siga yung ganun? Tapos eto magpapanggap daw na api. Well, di tayo magtataka, yap ang apelido niya, kapelido niya yung mga 'yon eh. Sabing gano'n, si Tariela, yung kaklase mong hatid sundo ng nanay pero bully. O, si Tariela ngayon ang bully. So yung mga Chinese hindi bully mga tol, hindi lahat hindi lahat. Yung mga nasa West Philippines lang, yung mga nasa karagatan. So hindi bully yun. Nangahabol ng water cannon, mga nanunutok ng palakol. May naputulan pa nga tayong daliri ng ating sundalo eh. Tanong, na ipaggera ba sundalo natin? Di ba hindi? Oh. Pero tayo pa ang bully ngayon. Tayo pa nagpapanggap na api ngayon. Nakakaawa naman ng China, mga tol, no? Nakakaawa naman talaga ang China, Sabing ganon. Tapos nung may kumagat sa hamon niyang suntukan, ang sagot niya, hindi ko naman siya cute, no? So, ito yung niya. Pagde-describe niya, mga tol, dito sa nangyayari. Ngayon, ulitin natin. Ulitin ko mga kapatid, tulad nung sinabi ko sa nakaraang video, sabihin na nating mali etong paggamit niya sa mga muka ni Xi Jinping dito, 'di ba? As illustrator o illustration, 'di ba? Kung paano niya i-illustrate ang behavior ng China, 'di ba? Ngayon, ang nakalagay dito, why China remains to be bully, which is yun ay totoo, mga tol. Hindi yun pang-aasar at hindi yun pag-atake at hindi yun panghahamon. Yun ay katotohanan na kailangan nating malamang lahat. Ngayon mga tol, tayo ba ang nagpapanggap na api? O kayo na, sumagot. Tayo ba ang nagpapanggap na api o tayo ang inaapi at yung mga Chinese Coast Guard mga tol o yung gobyerno nila ang nangaapi? Sino ba yun ang water cannon? Diba? Sino ba yun ang haharang? Sino ba yun nagpapakawalan ng flare? Mga tol, sino ba yung pumipigil sa ating mga mangingisda para mangisda dito sa karagatan na defined by UNCLOS 200 nautical miles exclusive economic zone? Ayon sa UNCLOS yan mga tol, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan. Diba? Sino daw ba ang may karapatan mga kapatid ayon din sa 2016 Arbitral Award? Ngayon tayo pa ang nangaapi. Ayon sa kanya mga tol, dito talaga mapapatunayan natin na kahit gaano kakatalino
ugok ka pa rin eh. 'Di ba? Tapos eto mga tol. Panood na natin doon sa isang reaction video natin yung napakahabang talumpati ni Senator Robin Padilla. Pero may sinabi pa siya ulit. Eto, sabi rito sa News 5, ayan, kinote nila, sa patuloy mong patutsyada, tingin mo inililigtas mo ang buhay ng mga Pilipino? Sabi niya ganun. Pinanindigan ni Senator Robin Padilla ang mungkahi niya sa Philippine Coast Guard, PCG, na bombahin na rin ng tubig ang China sa gitna ng mga pag-atake nito sa West Philippine Sea. O sige, sabi niyang ganon kay Commodore J. Tariela, sa patuloy mong patutsyada, ibig sabihin boka-boka lang, patutsyada lang, boka-boka, tingin mo inililigtas mo ang buhay ng mga Pilipino? Tapos pinanindigan niya at yung kanyang mungkahi na bombahin na rin daw ng water cannon ang China. O tanong natin ngayon kay Senator Robin Padilla, yung mungkahi mo ba sa Philippine Coast Guard, tingin mo inililigtas mo yung buhay ng mga Pilipino? Diba? Na back to you eh. Ayaw nila ng patutsyada. Diba? Ang gusto nila, water cannon sa water cannon. Ulitin ko mga tol sa mga bago pa lamang dito. Gamitan ninyo ng logic, mga tol. Gamitan ninyo ng common sense. Ito yung barko ng China. Ayan, i-demonstrate ko. Ayan. Ito yung barko ng China. Ito yung barko natin. Ito barko ng China. Ito barko natin. Kita nyo yung difference ng size. Size difference. Diba? O ito, onting bilang. Ganito barko ng China. Ganito barko natin. Kunyari lang yan mga tol in reality, sabihin na lang natin meron tayong 30 barko, kung 30 man ang barko natin, meron silang 300 plus na barko. Kita nyo difference? Ulitin ko ulit, size difference. Ito barko ng China, ito barko natin. Ganito bilang ng barko nila, halo-halo na, Chinese Coast Guard, gray ship, maritime militia vessels. Ganito, karami barko nila, tayo ganito. Sabi ni Senator Robin Padilla, bombahin daw rin daw ng water cannon ang mga China Coast Guard. Pag binomba natin ng water cannon yan, sabi natin, wag na natin paabutin sa putukan, wag na natin paabutin sa missile. Bombahan lang ng water cannon. Kahit kabitan pa natin ng pinakamalakas na water cannon yung napakaliit nating Coast Guard, hindi pa rin uubra yan sa dambuhalang Coast Guard nila at sa bilang ng Coast Guard nila. Bakit tayo ganun? Kurakot yung mga namumuno Kurakot mga kapatid yung mga nakaupo 'Di ba? Imbis na sana budget ng ating mga militar, budget ng ating Coast Guard para dumami sana yung asset natin, napupunta lang pambili ng kanilang mga private jet, pambili ng kanilang mga naglalakihang mansyon. 'Di ba? Bibili sila ng kondo, gagawin lang nilang vault. Tambakan ng kanilang bilyon-bilyong salapi. Ngayon magtataka pa ba tayo kung bakit tayo inaapi ng mga malalaking bansa? Kasi alam nilang hindi tayo makakapalag. Diba? Marami nagko-comment sa inyo, duwag naman yung Coast Guard ninyo duwag naman yung Coast Guard natin, ayaw pumalag Diba? Ikaw ba hamunin ka na sapakan ni Undertaker, papalag ka? Kinukumpare ko lang sa size Diba? Ikaw halimbawa, 5'6", 5'5", Pilipino, payat. Tapos hahamunin ka ng suntukan ni Undertaker, papalag ka? Sabi mo, sige papalag ka, pero kahit anong suntok mo dun, isang buhat at balibag lang sa'yo nun, tigok ka So ganun mga tol ang nangyayari. Ganito. Ito parang binubuyo lang dito ng senador natin yung Coast Guard natin Pinanindigan ni Senator Robin Padilla ang mungkahi niya sa Philippine Coast Guard na bombahin na rin ng tubig ang China sa gitna ng mga pag-atake nito sa West Philippine Sea. Tingnan nyo mga tol BRP Cabra, hinahabol ng warship ng China na malaki at ng Coast Guard ng China na malaki. Good thing lang, magaling yung kapitan natin, magaling magmaneobra, nagkabanggaan yung Coast Guard ng China at saka yung barko nilang warship nagkabanggaan. Pero ano yung gusto kong i-point? Mga tol, hindi lang Coast Guard nila ang kumikilos, pati yung mga warship nila kumikilos. Dagdag mo pa yung napakaraming bilang, daan-daang bilang ng maritime militia vessels nila. Ngayon, sasabihin natin water cannon, ipantatapat natin. Magbomba tayo ng water cannon sa isang barko nila. Darating yung mga resback nila, bobombahin tayo rin ng water cannon ng mga yon. O kahit tawagin na natin, pagsama-samahin na natin lahat ng barko natin,
kulang pa rin yun sa bilang ng barko na meron sila. Diba? Wala pang gera yun mga tol ha. Kasi ito yung in reality mga tol ha. Ayaw din naman ng China ng gera. Gusto kong sabihin sa inyo, ayaw din nila ng gera. Mga tol, ang ginagamit nilang strategy is yung doctrine nila doon sa Art of War na kung kaya mo namang talunin ng kalaban mo nang hindi ka nagpapaputok, di mas maganda. Ano gagawin nila mga tol? Di tatakutin ka na lang nila, wawasakan na lang nila yung kalooban mo para sumuko ka na lang. Tuloy natin itong binabasa natin. Kasunod ito ng pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi nila ito gagawin dahil magkakaroon ng dahilan ng Beijing para sa mas agresibong laban sa mga Pilipino. Dito pa nga lang mga kapatid sa patot tsadahan Caricature pa nga lang mga tol, tignan mo na kung paano sila mag-react. Water cannon pa kaya gamitin natin. 'Di ba? Sabi ganito ni Senator, dapat pala ipagbawal na ang water cannon sa mga rally at mali pala ang gamit ng pulis at gobyerno natin sa Dapat pala ipagbawal na ang water cannon sa mga rally at mali pala ang gamit ng pulis at gobyerno natin sa ad ni Senator Robin Padilla. Ang ganda ng ano niya. No? Ang ganda ng ano niya yung rebuttals niya no. Dapat pala daw ipagbawal na yung paggamit ng water cannon ng mga pulis at gobyerno kasi mali pala yon. Mga tol, yung ginagamit na water cannon ng ating mga pulis para i-disperse yung mga nagrarally na hindi na maawat kasi halimbawa nakikipagpaluan na dun sa mga pulis, di ba? Nakikipagpaluan na. So imbis ang mga pulis gumanti ng palo, ginagawa na lang nila water cannon na lang nila. Pero iba yung puwersa nun mga tol, hindi yun kasing puwersa ng kasing lakas ng water cannon ng China. Ngayon mga tol, kapag dinisperse ng mga pulis, andito tayo sa topic na to ng rally. Kapag dinisperse ng mga pulis yung mga nagrarally, sa tingin nyo ba mga tol, mas lalong susugod yung mga rallyista o uurong sila, aatras sila? Kayo na sumagot. Sa tingin nyo mga tol, kapag ba winater cannon ng mga pulis, yung mga nagrarally, hindi ba aatras yung mga nagrarally? Siyempre aatras yun kasi nga, masakit din kahit papano yung water cannon. Sabi natin hindi sila tuluyang hihinto sa kanilang ginagawang kilos protesta pero kahit papano aatras sila. 'Di ba? Kasi lalo na pag dinudumog na nila yung mga riot police, 'di ba? Napapanood naman natin kapag may mga nagrarally, yung mga police meron silang hawak-hawak na shield. Tapos minsan kapag talagang nadumog sila, hatakin sa kanila yung mga shield nila, hihilahin sila, nakikipagpaluan sila. So para maiwasan yung ganong klaseng dikitan, gumagamit na yung mga pulis natin ng water cannon para i-push back, para itulak paatras yung mga rallyista. Ngayon, pwede ba nating ikumpara yon dito sa karagatan? Kapag ba winater cannon ng ating mga Coast Guard, ang Coast Guard ng China, aatras ba sila? Mapupush back ba sila? O mas lalo silang magiging agresibo? Mga tol, ewan ko ba kung saan kinukuha ng senator natin yung napaka lalim niyang pag-iisip no? Ewan ko ba. Pag winater cannon ba ng Coast Guard natin, yung mga Coast Guard ng China, mapupush back ba natin sila paatras? O magdaratingan lang yung napakarami nilang barko para i-water cannon tayo ng sabay-sabay? Again mga kapatid kahit one-on-one lang, ganito barko nila, ganito barko natin. Kumbaga meron silang isang malaking tangke, meron tayong isang maliit na Wigo. Wigo. Hindi natin sila mapapaatras ng water cannon natin mga tol. Dahil kung pag-uusapan pa lang natin laki, sa laki pa lang ng barko nila at barko natin, no match na talaga tayo. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara dito sa water cannon ng mga pulis at gobyerno na ipinangtatapat sa mga rallyista. Kasi yung mga rallyista walang dalang water cannon yan. Baka meron sila water gun. 'Di ba? Ito, bawal pa lang gamitin sa Chinese na binomba tayo pero sa Pilipino na nagpapahayag lang ng damdamin pwedeng gamitin, dagdag pa niya. Well, hindi ko na masyadong tatalakayin to mga tol
Hindi ko na masyadong tatalakayin to. Bawal daw gamitin sa Chinese, pero sa mga Pilipino naghahayag ng kanilang damdamin, pwedeng gamitin. Again mga kapatid, hindi ginagamit ng mga sundalo yung water cannon kung yung mga naghahayag ng damdamin is nandoon lang sa isang pwesto, merong stage, nagsasagawa sila ng programa doon, nagsisisigaw, hindi sila gagamitan ng water cannon. Pero kapag sumugod na sila at nakikipagpaluan na sila sa mga alagad ng batas o sa mga pulis, doon lang sila ginagamitan ng water cannon. Tell that to Mr. Senator. O ngayon, dito tayo sa sinabi naman ng isang professor ba to? Analyst, security analyst. Mga kapatid, eto gusto ko tong ipapanood sa inyo Panoorin natin to. Meron tayong sariling paraan para pumalag sa China. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa DZMM. Yung dating Pangulo, si Duterte, ay nagsasabi noon pa na parang wag nating gagalitin ng China dahil kapag ka nagalit yan, hindi natin kakayanin. Naratibo ng China yon mga tol. Yun yung paraan nila. Kasi nga 'di ba meron tayong tinatawag na art of war nila. Kung kaya nilang talunin ang kalaban without firing a single bullet, di mas maganda para sa kanila. So sa paanong paraan nila maa-achieve yun? 'Di ba? Takutin nila yung kalaban nila. 'Di ba? Iposisyon nila yung sarili nila bilang isang malakas sa kapag sinubukan mong pumalag, ginalit mo ko, masasaktan ka lang, kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Diba? O, tuloy natin. Sa ganitong klaseng takbo ng mga patutsadahan, kapag ka napikon po sila, tama ba na hindi na tayo makakapalag? Ayan o, diba? Ginagamit kasing pantakot yun para wag na tayong pumalag, please lang, hindi natin sila kaya. Hayaan na lang natin yung ginagawa nila sa atin. Hindi ako nag-agree dyan, Doris. Definitely, may sarili tayong interes at may sarili tayong pamamaraan para, sabi mo nga, para pumalag. Marami tayong mga strategiya na ginagawa ngayon ng present government. Pero yung binanggit mo nung panahon ni President Duterte, yan ay mga narratives na nanggagaling mismo sa Beijing para nga takutin at para mawalan ng loob yung kanilang target na bansa. Para mawalan ng loob yung kanilang target na bansa. By that, mga kapatid, magagawa nilang manalo nang hindi na sila nagkakaroon pa ng damage. Well, pabor sa kanila yon mga tol. Hindi na nila kailangan gumastos ng napakaraming missile. Hindi na sila magkakaroon ng damage sa kanilang mga barko. Hindi na sila mababawasan ng mga sundalo na pwedeng masawi sa gera. Pero panalo sila. Bakit? Kasi yung kalaban nila, yung target nila, sumuko na. Diba? Magandang estratehiya nila yon mga tol. Kaya ang ginagawa nila, papakita nila yung kanilang napakalaking puwersa. Diba? Papakita nila, ganito karami puwersa namin. Pinaparada nila yung mga missile nila. Ganito kalalaki mga missile namin, may ganito kayo. Pinaparada nila yung mga warship nila, pinaparada nila yung mga airplane nila, pinaparada nila mga tol yung kanilang mga aircraft carrier, pinaparada nila yung kanilang mga submarine, tapos sasabihin, anong ipangtatapat ninyo sa amin pag nagkagulo tayo? Sigurado ba kayo nakakampihan kayo ng inyong mga kapanalig na bansa? Nakita nyo ba yung nangyari sa Ukraine at saka sa Russia? Kahit na ang Ukraine, kakampi niya ang NATO, kakampi niya European Union, kakampi niya ang Amerika, di ba durug pa rin sila sa Russia? Gusto nyo ba maging ganun din kayo? Ngayon, syempre, sobrang takot ng mga Pilipino. Huwag na, hindi na tayo pumalag. Di ba? Nagkakagulo na tayo rito mga tol. Naghahati-hati na tayo. Merong mga pro-China na ginagamit nila yung naratibo ng China na pananakot, tapos meron namang mga Pilipino na gusto ring pumalag, di ba? Pero kapag ka nanaig yung takot, which is yun yung gustong mangyari ng China, kapag nanaig yung takot, panalo na sila mga tol. Tanong, nagamit nila mga missile nila? Hindi. Hindi na sila gumastos. May na-damage sa mga barko nila? Hindi. Kasi nga hindi na tayo pumalag. May nabawasan ba sa mga sundalo nila? Wala. Sa madaling salita mga tol, walang naano sa kanila, walang nakaltas sa kanila, walang nabawas sa kanila. Diba? Pero nakuha ba nila gusto nila? Panalo sila kasi sumuko na yung bansang target nila. Yun yung kanilang art of war. Diba? Sa totoo lang mga tol, ayaw din nilang pumasok sa gera. Di sana matagal na nilang inatake ang Taiwan. Imagine mo, bakit hanggang ngayon hindi nila ginagalawan Taiwan? Sobrang tagal na niyan mga tol na kanilang pinagbabantaan.
Kasi ginagawa pa rin nila yung strategy nila na kailangan nating matakot na lang to at sumuko na lang to para at least hindi na natin kailangan pang gumastos pa ng napakalaking halaga kasi mga tol, magastos ang digmaan sa totoo lang. Diba? At kung ang Pilipinas, lahat ng pera ng Pilipinas nakatago sa mga vault ng mga politikong magnanakaw, anong gagamitin natin? Diba? And unfortunately, yan ay namayagpag nung panahon ng dating Pangulo, ano, at parang sinasabi nga sa mga Pilipino na wala na tayong laban dito. Ngayon ngayong at present, no, sa bagong administrasyon, ipinakita natin na kaya pala natin tumindig, no, maski malakas at malaki itong ating katunggali, ano. Expose lang ang katapat nila eh. Expose lang talaga. No? Nakita natin yung pagkampi sa atin ng mga maraming bansa, hindi lamang dito sa ASEAN or sa Asia, pati na rin sa Europe at of course ang Estados Unidos. So yun lang mga kapatid ang kailangan natin. Yun yung paraan natin ng paglaban. Hindi naman kasi kailangan talaga nating makipaggera agad eh. Katulad ng sinasabi ng isang napakagaling nating senador. Minumungkahi niya na iwatar kano na lang din natin yung China. Diba? Again mga kapatid, pinipilit kong ipaliwanag sa inyo, madali lang sabihin yan. Diba? Pero in reality mga tol, gawin man natin yan para lang tayong kumuha ng batong ipupukpok natin sa ulo natin. Masyadong maliliit yung barko ng Coast Guard natin, i-search na lang ninyo. Hindi kasi kaduwagan yun mga tol eh. Hindi talaga kaduwagan yun. No? Sinasabi na lang siguro ni Commodore J. Tariela na professional, si ganon. Sige, sabihin na lang natin professional, pero ang isa sa mga dahilan talaga mga tol, paano tayo papalag kung unang-una, labanan pa lang ng paramihan ng barko, talo na tayo. Labanan pa lang ng palakihan ng barko, talo pa rin tayo. Diba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.